Sa aking nakaraang buhay, ako ay isang miyembro ng koponan ng tagapagligtas at namatay sa isang aksidente. Pagkatapos ng kamatayan, lumipat ako sa mundong ito na may mga mutated na hayop, at awaken din ako ng isang kapangyarihan. Maaari itong kumonsumo ng pisikal at mental na enerhiya upang mapagbigyan ng isang hiyas ng kontrata. Ang summoner ay mangibabaw sa kanilang buhay at kamalayan. Bagaman ang kakayahang ito ay malakas, mayroon itong isang napakahalata na disbentaha. Ang kinontrata na nilalang ay dapat na kusang kumonsumo ng isang hiyas ng kontrata habang ganap na alam ang mga implikasyon. Kahit na ang isang bahagyang pagtutol mula sa kaluluwa ay hindi epektibo. Ngunit anong nilalang ang kusang ibibigay ang kontrol ng buhay nito sa ibang tao? Nakakakita ng aking kawalan ng pag-asa, ang aking kaibigan sa pagkabata na si Su Jingyao ay nag-aliw sa akin, huwag kang sumuko ng maaga. Malawak ang mundo, tiyak na may mga nilalang na handang hayaan kang kontrolin sila. Napangiti lang ako ng walang pag-iingat, madali para sa iyo na sabihin. Bukod sa aking sarili, sino pa ang magiging handa? Ang aking sarili. Isang ideya ang sumakit sa akin, at nilamon ko ang hiyas ng kontrata sa isang gulp. Kung perpektong makontrol ko ang aking sarili, hindi ba iyon magiging ang maalamat na 100% na kontrol sa katawan ng isang tao? Matapos lulukan ng hiyas, ang aking katawan ay sumailalim sa kaunting mga pagbabago, at ang mga daloy ng berdeng gas ay nakikita lamang sa akin ay naaanod sa hangin. Sabik na tinanong ni Su Jingyao kung tama ba ako, kung saan inalag ko ang aking ulo na nakangiti, huwag gawin itong muli, nakakatakot talaga iyon. Nakikita kong maayos ako, huminga siya ng isang buntong hininga at tumalikod sa dormitoryo. Sumali siya sa koponan ng patrol kinabukasan, na pinuprotektahan ng aming tinubuang bayan ay palaging pangarap niya. At ako, na itinuturing na walang silbi, ay itinalaga ng isang magsasakatrabaho ng paaralan. Kaya, maaaring mahirap na makita muli ang bawat isa sa hinaharap. Sa pag-alis niya, binigyan niya ako ng isang hitsura. Ang pag-aatubili ay nakatago ng malalim sa kanyang mga mata. Mahirap talaga ang paghiwalay, gusto ko talagang yakapin siya. Tulad ng pag-iisip na tumawid sa aking isip, ang aking katawan ay lumipat sa sarili nito at niyakap siya ng mahigpit. Maya-maya, nahihiya ang itinulak ako ni Su Jingyao at iniwan ang isang, mag-ingat, bago tumakbo pabalik sa dormitoryo. Tumayo ako doon ng malalim sa pag-iisip. Ang aking katawan ay hindi sinasadya na yakapin siya, hindi ko ba sinasadya na iniutos ang aking sarili? Kailangan kong kumpirmahin ang lawak ng aking kontrol. Matapos ang ilang pagsubok, sa wakas ay nagtapos ako, maaari kong kumpiyansa na masasabi ko na maaari kong gawin ang aking katawan na magsagawa ng anumang pagkilos, hanggat hindi ito lalampas sa mga limitasyon ng isang normal na tao, tulad ng paglipad o pagbabago sa ibang species. Bukod dito, maaari akong magsagawa ng ilang mga paggalaw ng maayos kahit na walang paunang kasanayan, batay lamang sa memorya. Kaya, sa teoretikal, hanggat ang aking pisikal na kondisyon ay hanggang sa pamantayan, maaari kong makabisado ang anumang martial art. Kung nais kong lumakas, ang kailangan ko lang gawin ay mapabuti ang aking pisikal na fitness. Gayunpaman, mayroon pa ring isang bagay na kailangan kong i-verify. Mabilis na sumulong ang oras sa susunod na araw. Bago matulog, inutusan ko ang aking sarili na magising ng alas 4 ng umaga upang tumakbo. Bagaman natutulog pa ang aking kamalayan, ang aking katawan ay lumipat sa sarili nitong. Ang estado na ito ay medyo katulad sa pagtulog. Pagsapit ng alas 8 pagdating ko, nakaupo na ako sa cafeteria. Nakakakita ng eksena sa harap ko, isang ngiti na kulot sa sulok ng aking bibig. Tulad ng nahulaan ko, ang aking katawan ay maaaring magsagawa ng mga utos habang ang aking utak ay walang malay. Nagtataka ako kung may nakapansin sa akin. Tulad ng pagtingin ko sa paligid, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa maraming mga pupil na malapit. Narito si Luo Shio. Si Luo Shio ay ang kagandahan ng paaralan. Karamihan sa kakilakilabot, nabihag niya ang parehong mga kasarian, kasama ang mga admirer na hindi lamang sa mga pupil na lalaki kundi pati na rin maraming mga babae. Nang lumingon ako sa tinig, ang aking mga pupil ay lumubog, at nagyelo ako sa lugar. Sa aking memorya, si Luo Shio ay isang payat at magandang batang babae. Ang nakatayo sa harap ko ay isang 2 metro na higanteng-higanteng fox.
Nakasuot ito ng mukha ng isang batang babae sa noo nito at walang tigil na tumayo sa lahat. Gayunpaman, ang lahat ay tila walang gana, na nakatingin dito. Magandang umaga, Zhang Ping, binati ako ng higanteng fox ng isang raspy na tinig habang ito ay dumaan sa akin. Hindi ka masyadong tumingin, may sakit ka ba? Inutusan ko ang aking sarili na manatiling kalmado, tumango ng hindi binabago ang aking ekspresyon. Magandang umaga, Luo Xiu. Nagdiwang lang ako kagabi at hindi makatulog ng maayos. Mayroon akong mga klase sa lalong madaling panahon, kaya kailangan kong pumunta. Gamit nito, tumayo ako at umalis sa cafeteria tulad ng dati. Bakit may mga mutated na hayop sa paaralan? Wala bang napansin ang mga ito? Nakakakita ba ako ng mga bagay? Kailangan kong iulat ito sa isang guro kaagad. Mabilis akong dumaan sa silid ng kawani, upang makita lamang na ang isa sa mga guro ay isang fox na nakasuot din ng balat ng tao. Nakikita ito. Lumakad ako sa silid ng kawani nang hindi binabago ang aking ekspresyon, hindi naghahanap ng tulong sa loob. Tila hindi rin maaasahan ang mga guro. Ang mga balat ng tao sa dalawang mutated na hayop ay matanda na, malinaw na nagpapahiwatig na sila ay nag-iingat sa paaralan ng higit sa isang araw o dalawa lamang. Ngunit bago lulukan ng hiyas ng kontrata, hindi ko alam si Luo Xiu at ang hindi kilalang guro na mga mutate na hayop, tulad ng karamihan sa aking mga kamag-aral. Kaya, ang pagbabagong ito ay dapat na magmula sa hiyas ng kontrata na nilamon ko. Dahil ang pagbabago ay nagmula sa hiyas na kinain ko kahapon, ano ang mangyayari kung kumain ako ng iba? Kumuha ako ng isa pang hiyas sa kontrata at nilamon muli ito. Sa oras na ito, parang isang transcendence. Sa pagbukas ng aking mga mata, ang mundo ay tila mas maliwanag at mas malinaw. Habang tumitingin ako, isang pool ng hindi magandang dugo ang lumitaw sa dating blanko na lupa. Pagkatapos, ding appraisal, matagumpay ang pagtatasa, pag-replay ng footage. Natapos ang tinig, at isang nakakatakot na eksena ang lumitaw sa harap ng aking mga mata. Isang higanteng fox na may suot na balat ng tao ay gumapang sa ulo ng isang tao. Maaari ba itong awakening ng isang spiritual spell? Ding nagpapakilala. Tumawag na hayop, Zhang Ping, Master, Zhang Ping, Species, Human, paglago ng halaga, 3 bituin. Kontrata ng GEM LVI, sa pamamagitan ng pag-ubos ng enerhiya sa pisikal at kaisipan, nabuo ang isang hiyas ng kontrata. Kapag kusang tinatanggap ng target ang hiyas ng kontrata, ang kanilang buhay, kaluluwa, at kamalayan ay pinangungunahan ng summoner. Ganap na utos, mayroon kang ganap na pangangibabaw sa mga pinatawag na hayop, at hindi nila maiiwasan ang iyong mga utos. Ganap na pagsunod, lubos mong susundin ang mga utos ng summoner at matapat na isagawa ang bawat pagkakasunod-sunod na ibinigay ng summoner. Spiritual spell, maaari mong makita ang mga tiyak na halaga ng target at magsagawa ng mga pagkakakilanlan. Ang rate ng tagumpay ng pagkakakilanlan ay nakasalalay sa pagkakaiba-iba ng kapangyarihan sa pagitan ng mga partido. Ang talento na ito ay dumating. Nang hindi inaasahan, maaari ba itong may ugnay sa hiyas na natupok ko ulit? Sa tanong na ito, bumalik ako sa silid-aralan upang pag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon. Ako ay naging aking sariling summoner at tinawag na hayop, na kinokontrol lamang ng summoner, aking sarili. Ang aking katawan at isip ay immune sa panlabas na panghihimasok, kaya ang lahat ng mga ilusyon ay hindi epektibo laban sa akin. Pinapayagan nito akong makita ang totoong mga anyo ng mga mutated na hayop. Ang mga hayop na ito ay lahat ng mga likas na pagkakasunod-sunod ng mga fox, mataas na antas ng nilalang. Kasalukuyan lamang ako sa antas ng isa, walang tugma para sa kanila. Ang likas na pagkakasunod-sunod ng mga fox ay gumagamit ng isang pambihirang kakayahan na tinatawag na cognitive distortion, na ginagawang kahit na ang cannibalism ay lumilitaw bilang isang normal na pag-uusap sa iba. Pagkatapos ng klase sa tanghali, mabilis akong kumain ng tanghalian at umalis sa paaralan. Naisip ko na ang isang dahilan upang bisitahin ang koponan ng patrol upang hanapin si Su Jingyao at makita kung gaano karaming mga mutated na hayop ang nasa lungsod. Kasabay nito, nakita ko ang maraming mga likas na fox ng order, may kumpiyansa na naglalakad sa mga lansangan, ang ilan ay nakikipag-usap pa rin sa mga tao.
Pagkalipas ng 2 oras, nakarating ako sa punong tanggapan ng koponan ng patrol at lumapit sa desk ng impormasyon upang tanungin, "Excuse me, naghahanap ako ng isang tao." Isang natural na order fox sa likod ng counter ay nagsalita sa isang raspy na boses, "Sino ang hinahanap mo?" Tumugon ako nang hindi binabago ang aking ekspresyon, "Su Jingyao, dapat na lang niya naiulat dito ngayon." Tumango ang natural na order na si Fox at pagkatapos ay sinuri ang mga tala. Naghintay ako sa lobby. Maya-maya pa, isang natural na order na suot ni Su Jingyao sa noo nito lumapit. "Zhang Ping, bakit ka nandito?" Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti, pangunahin kong nag-aalala na hindi ka mag-aangkop ng maayos sa koponan ng patrol. "Ano ang pakiramdam mo?" Ang natural na order na itinuro ng Fox sa mga kasama nito sa likuran nito. "Maganda ito, lahat sila ay ang aking mga kasamahan sa koponan, at lahat ay nag-aalaga sa akin. Mula ngayon, kailangan kong magsikap na maging mas malakas, lumabas at labanan ang mga mutated na hayop, at maghayganti sa aking mga magulang. Sa pamamagitan ng paraan, kami ay maikli pa rin ng mga tao. Nais mo bang i-refer ka sa koponan ng patrol?" Naririnig ito, mabilis kong inalis ang aking mga kamay upang bumaba, mukhang umangkop ka ng maayos, kaya hindi na kita maaabala. Gamit iyon, lumingon ako at umalis sa lugar na ito, pakiramdam na nalulumbay. "Column, Su Jingyao," bulong ko. Pagkatapos ng paglabas sa labas, pinapalakpakan ko ang aking mga kamao sa galit. Anong biro? Hindi ba sinabi ng koponan ng patrol na ang pinakamalakas sa Pearl City? Paano sila mapawi? Nakarating na si Su Jingyao ngayon, at napinsala na siya. Tila ang natural na pagkakasunod-sunod ng paglusob ng foxes ay hindi limitado sa paaralan, ngunit ang buong lungsod. Ang lahat sa Pearl City ay tulad ng mga hayop na pinapanatili nila. Susunod, pumasok ako sa isang diagonal na restaurant na hindi malayo, na nangyari na magkaroon ng pagtingin sa pasukan ng patrol team headquarters. Lumipas ang isang hapon, at umalis ako doon pagkatapos lamang na tipunin ang impormasyong kailangan ko. Sa pamamagitan ng Sprazel spell, natuklasan ko na ang natural na mga fox ng order ay ikinategorya sa nagsisimula, intermediate, advanced, at nangungunang antas. Karamihan sa mga likas na pagkakasunod-sunod ng mga fox ay nasa pagitan ng mga intermediate at advanced na antas, ngunit kahit na ang koponan ng patrol, na may isang malaking bilang ng mga high-level na awaken, ay hindi maaaring makipagtalo sa kanila. Ang natural na order fox na pumatay kay Luo Shio ay napakalakas, at sinabi sa akin ng aking intuition na ang paggamit ng sprawn ng tasa ay ibubunyag nito ang aking lokasyon. Kaya marahil sa tuktok na antas, o kahit isang entity na antas ng hari. Ang iba pang mga likas na pagkakasunod-sunod ng mga fox ay maaaring talunin ang awaken sa itaas ng kanilang antas, tiyak dahil sa impluwensya nito. Hindi tulad ng mga ordinaryong mutated na hayop, ang mga natural na fox ng order ay lubos na matalino at bihasang hindi magkakilala. Sa ibabaw, magkakasama silang magkakasundo sa mga tao, ngunit iyon ay isang harapan lamang. Ang kanilang pangunahing target ay madalas na mga taong may malakas na kakayahan, mahusay na potensyal, o mataas na katayuan sa lipunan. Ang natitirang mga tao ay ang kanilang reserbang pagkain. Ang pagharap sa isang natural na pagkakasunod-sunod ng fox head-on ay katulad ng paghanap ng kamatayan, ngunit hindi ko lamang mapapanood dahil ang mga inosenteng tao ay ipinadala sa kanilang pagkamatay. Kung maaari akong maging mas malakas. Makalipas ang isang linggo, sa mga nakaraang araw, palagi akong nag-eehersisyo at pinamamahalaang mag-level up. Bukod sa pang-araw-araw na pag-eehersisyo, sinubukan ko ring lumikha ng mga hiyas at ubusin ang mga ito, umaasa na makakuha ng mga bagong kakayahan o talento tulad ng mga nakaraang panahon. Ngunit mula nang ma-awaken ko ang spell, ang mga hiyas na ginawa ko ay walang kulay at walang epekto kapag natupok. Gayunpaman, ang hiyas na ito sa wakas ay nagkaroon muli ng ilang kulay. Itinapon ko ang hiyas sa aking bibig, shoot ito ng kaunti, at pagkatapos ay nilamon ito. Sa oras na ito, bigla, mayroong kumpletong katahimikan, na parang ang buong mundo ay nawalan ng tunog. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ako mula sa katahimikan, at ang mga tunog ng mga crickets at palaka ay nagsimula muli. Agad kong itinapon ang sprawn ng tasa sa aking sarili. Bigla, Nightwalker, makakuha ng paningin sa gabi.
Ang pagkakaroon ay makabuluhang nabawasan sa gabi. Ang bilis ng paggalaw ay lubos na tumaas. Nabawasan ang timbang ng katawan. Ang pagiging sa mga anino ay nagbibigay daan para sa kumpletong kawalang kilos. Gayun din, ang hiyas ng kontrata ay naka-level up.